Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay atin na namang tatalakayin ang Basic Language Theory ni Robert Dixon. Ano nga ba ang Basic Language Theory? Ayon sa kanya, ang Basic Language Theory, ito ay ang pangunahing balangkas na ginagamit ng mga lingwista upang ilarawan at suriin ang istruktura ng wika. Ibig sabihin, gumagawa ng mas komplikadong teorya itong si Dixon tungkol sa wika. Kasi ayon sa kanya, dapat munang maunawaan ang aktwal na paggamit ng wika sa tunay na buhay. Kasi ang Basic Language Theory ni Dixon ay mayroong tatlong volume. Una ay ang methodology. Dito sa methodology, ito ay nakatuon sa pamamaraan ng paglalarawan ng wika. Pinapakita dito kung paano mangangalap ng datos sa aktwal na paggamit ng wika. Dito sa methodology, tinalakay dito ni Dixon kung paano dapat pag-aralan ang wika. Ibig sabihin, pinapakita niya dito yung mga tamang hakbang sa pangangalap ng datos. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta kinukuha lang siya or nire-research online, kundi ikaw mismo ang makikipagpanayam doon sa tao na nagsasalita ng mga wika o ng mga katutubong wika na nais mong pag-aralan. Halimbawa, kapag mag-aaral ng isang katutubong wika, kailangan mong makinig sa mga totoong usapan ng mga tagapagsalita at hindi lamang kumukuha ng salita sa diksyonaryo. Gaya nga ng sinabi ko, kapag gusto mong mangalap ng mga datos, ay ikaw mismo ang makikipagpanayam doon sa mga tao na nagsasalita ng katutubong wika upang nang sa ganon ay doon mo mismo malalaman kung ano nga ba yung paraan ng pagsasalita nila. Pangalawa naman ay ang grammatical topics. Dito, ayon kay Dixon, pinag-uusapan dito ang struktura ng gramatika, bahagi ng pananalita, mga kategorya ng gramatika at relasyon ng mga salita sa loob ng pangungusap. So, ito yung mga halimbawa ng grammatical topics. Una ay ang bahagi ng pananalita. Alam naman natin itong mga bahagi ng pananalita. Ito yung mga pangalan, pandiwa, at pangungkol. Ito yung ang mga bahagi ng pananalita, sila yung tumutukoy sa salita kung ano yung gamit sa pangungusap. Halimbawa, sa pangalan, si Arya ay magaling umawit. So, matutukoy dito sa pangungusap kung sino ang magaling umawit. At ang pangalan dito ay si Arya. Pangalawa, halimbawa, si Arya ay umaawit sa entablado. Ang salita dito or ang bahagi ng panalita na ginagamit dito ay ang umaawit na kung saan ito ay pandiwa. So, natutukoy kung ano yung ginagawa ni Arya. Pangalawa naman ay ang kategorya ng gramatika. Dito, mas detalyado ang aspekto ng gramatika. Mayroong tatlong aspekto ng gramatika, ang perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo. Halimbawa, kumakain si Shaina. Ang salitang kumakain ay ito ay aspekto ng pandiwa na kung saan ginaganap sa ngayon. Ito naman, kumain na si Shaina. Ang aspekto ng pandiwa na ginamit ay nagdaan kasi ang salitang kumain ay tapos na. So doon sa halimbawa ng mga pangungusap ay natutukoy kung ano yung mga aspekto ng pandiwa. Pangatlo naman ay ang panghalip. Halimbawa, ako, ikaw, siya, sila, tayo at kami. Halimbawa, kami ay pupunta sa library. Pag sinabi natin yung salitang kami na panghalip ay tumutukoy ito sa maaring dalawang tao. Halimbawa naman, tayo ay pupunta sa palengke. Yung panghalip na tayo ay maaring maraming tao ang kasama. Panghuli naman, ang Volume 3, ang Further Grammatical Topics 2012. Ito yung mas malalim na pagtalakay sa komplikadong anyo ng gramatika. Ito ay inuugnay ang gramatika sa tipolohiya ng wika o ibig sabihin ito yung pagkakaiba-iba ng wika sa iba't ibang lipunan ng relihiyon. So, ito yung
tipolohiya ng wika. Halimbawa dito, yung ginamit kong halimbawa ay Filipino at Cebuano. Una ay ang ponolohiya. Pag sinabi nating ponolohiya, ito ay yung pag-aaral sa tunog, tunog sa salita. Halimbawa sa Filipino, ang salitang gabi, ibig sabihin, ito yung oras na madilim na. At sa Cebuano naman, ang salitang gabi ay gabi sa kanila. So kung ihahambing natin ang dalawang salita, mas mahaba yung pagkabigkas ng dalawang i sa Cebuano. Nagkaroon ng pagkakaiba doon sa pagbigkas, ngunit ganun pa rin ang kahulugan nito. Pangalawa, sa morpolohiya. Pag sinabi natin morpolohiya, ito yung pag-aaral sa salita. Halimbawa naman, sa Filipino, ito yung aral, ibig sabihin, nag-aaral siya or mag-aaral. Sa Cebuano naman, tuon or nagtuon or magtuon. Dito sa Cebuano, parang nagkakaroon ng interlanguage error kasi nga parang napaghahalo ng Cebuano yung Filipino at yung Bisaya. Pangatlo naman ay syntaxis. Ibig sabihin nito, yung pagkaayos ng or yung ayos mismo ng salita. Sa Filipino, kumakain si Angel ng mangga. Sa Cebuano naman, mikaon si Angel og mangga. Doon sa mga pangungusap, nagkaroon ng kaibahan, ngunit ang pagpapakahulugan nito ay pareho lamang. So, sa kabuuan, ang BLT or Basic Language Theory, ito ay ang sistematikong paglalarawan ng wika mula sa pangangalap ng datos, yung Volume 1 o yung methodology, hanggang sa pag-aanalisa ng gramatika o yung Volume 2 or yung grammatical topics. Pagkatapos nating mangalap ng datos at ma-analyze natin yung gramatika, maaari na nating pagpapalalim at paghahambing ng iba't ibang wika. Kasi layunin ni Robert Dixon na ang lahat ng wika ay may universal na katangian. Ibig sabihin, kahit iba-iba yung mga struktura nito. Sa pamamagitan nito, mas maunawaan natin kung paano nagkakaiba ang wika, ngunit magkakaugnay pa rin ito sa wika sa daigdig. Ibig sabihin, ang basic language theory ni Dixon, ito ay isang batayang gabay sa pag-aaral ng wika. Tinuturuan tayo nito na pagmasdan muna ang tunay na paggamit ng wika sa aktwal mismo. At dapat maunawaan din natin kung ano nga ba yung struktura at gramatika nito. At pagkatapos noon, maaari na nating suriin ang mas malalim na ugnayan ng wika sa mundo. Kaya nga, tinatawag itong basic language theory kasi ito yung pinakapundasyon ng mga pag-aaral sa wika, nagiging simple, malinaw at nakabatay mismo sa aktwal na paggamit ng tao. So, yun lamang ang topiko o aking pagtalakay sa basic language theory ni Dixon.